Ah, breaking. Hindi, kanina pa to breaking. Ombudsman Boying Rimulya sinuspinde ng 6 months si Osaa Chief Plaska. Ito po ang panibagong dagok ang tumama sa Senado matapos kumpirmahing pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kaugnay ng kontrobersyal na kaguluhan at napaulat na putukan sa Senado noong Miyerkules, Mayo at 13. Batay sa ulat, May 13 pala, Miyerkules. Batay sa ulat, ipinataw umano ng Office of the Ombudsman ang preventive suspension laban kay Aplaska habang iniimbestigahan ang pangyari na ganap sa Senate premises sa gitna ng tensyon kaugnay ng usapin kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon, wala pang detalyadong pahayag mula kay Aplaska hinggil sa ipinataw na preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon. Alam po ninyo, narinig ko kanina si Boying, bakit po niya sususpendihin? Kasi ang sabi niya, siya po ay Senate Sergeant at Arms, di ba? Paano nangyari? Dalawa yung sinasabi niya eh. Dapat ikaw yung nangangalaga ng katahimikan sa Senado. Paano raw nangyari ayon kay Boying na siya pa yung una nagpaputok? Ikalawang punto ni Boying at ang pinuputukan niya ay yung NBI, gobyerno. May termino si Boying na ginamit eh. Hindi lang simpleng gobyerno. Talagang bakit mo pinutukan yung law enforcement, 'di ba? Law enforcer. Yan. Ikaw pa yung una nagpaputok, dapat ikaw ang nangangalaga sa kapayapaan. Kaya sa ganun, 6 months preventive suspension para mas maliwanag yung investigasyon, maimbestigahan. Alam mo, Boying, sana yung punto rin, no? Okay naman sa amin na masuspende para nga hindi niya, kung kayo po ay mag-iimbestiga, para nga hindi naman niya maimpluwensya, no, yung mga tao ron sa mga pagtatago ng mga o yung paglilinis ng mga ebidensya, kung ano man yung ebidensya. Pero tama rin po ang ating Senate President, no? Tama rin naman po si Senate President Cayetano sa aking palagay. Sa kanyang panawagan, nasuspendihin din si etong NBI director na si Matibag, 'di ba? Kasi ayon kay Tano, suspindihin mo rin si Matibag. 'Di ba? He is a more suspect than General Mau Aplaska dito, no? Okay. I believe the NBI director is lying to the president, sabi ni Cayetano. The problem, the director seems to be lying to someone. Okay, kasi eto po, we are following instruction from the higher up, sabi po ni Matibag, no? Bakit po, hindi lang po usapin to ng fairness eh. Ang problema po talaga, may kabarilan yung USAA eh, 'di ba? Meron silang kabarilan ng mga taga-NBI. Hindi naman napapasubalian 'yan. Bakit po si Aplaska yung dapat, kasi nagpaputok agad. Warning shot nga po eh. Tsaka narinig po natin si Aplaska, si General Aplaska at that time. Alam ko yung merong opisina ron na tumawid sila Aplaska. Nakita ko to sa personal eh. Medyo pinagkaguluhan po siya, pumasok sa opisina, tapos mabilis po yung pagpasok uli nila sa Senate. Mukhang naghanda po talaga sila. Tsaka may narinig pa po na may huhulihin.
Nagsabi po si General Aplascat na may huhulihin. Kaya yung tinanong siya ng mga reporter, sino yung huhulihin? Yung mga NBI. Yun yung sinabi ni Aplasca, hulihin niya yung mga NBI kasi may mga nakita sila through CCTV na mayroong mga armas yung mga NBI na hindi ipinaalam sa kanila. So kinakailangan po nilang hulihin, no? Ito po yung pahayag nito ni Aplasca. Kaya yun yung nakita ko eh. Mabilis lang, tumawid sila. Siguro kumuha ng, hindi ko naman no, kasi nag-speculate lang tayo doon sa opisina ng Office of, nakahiwalay po eh. Yung Office of the Sergeant of Arms, meron po silang sariling building sa labas ng Senado. Mabilis lang, parang may kinuha lang sila, wala pang 10 minuto, pumasok sila ulit. So ang tansya ko ron, baka nag-ano sila, no, sinilip yung CCTV o kung ano pa man. Pagpasok nila, maya-maya lang, yun na, nagkaroon na ng putukan. Sabi ng mga reporter sa loob, narinig nila na may huhulihin, di ba? Narinig nila na may huhulihin. Nung tinanong po, after ng putukan si Aplasca, huli namin yung NBI kasi nasa loob sila ng anong tawag doon? Nasa loob po sila ng Senado. May tawag perimeter. Kung ano man yung right word doon, no? Basta nasa loob po sila ng Senado. Itong mga armadong NBI na hindi po nagpapaalam. Ayon pa kay Aplasca, sanay na po sila na may NBI doon pero nagpapaalam po yung mga NBI. Ngayon lang po hindi nagpaalam. So premises yon. Maraming salamat. Sa premises na po sila ng Senado eh. Kaya talagang ano nila para maiwasan po yung kaguluhan. Kasi meron po silang mga armas eh. Armado po tong mga NBI na to. Okay, nung sinita po ni Aplasca, yun na nga. Alam nga namang hindi sila magpaputok. Yun talaga to prevent, no? Maganda rin po eh. Kung pakikinggan nyo po yung katwiran ni Aplasca, maniniwala rin kayo. Kasi ang iniisip nila, pag hindi sila tuloy-tuloy na nagpaputok, dalawa lang po yung, ang sabi niya, baka isipin ng mga pinapuputokan nilang NBI, wala nang bala yan o kaya hindi papalag. So kung hindi papalag, magagawa ng NBI yung mission nila. Ngayon po ako, siyempre iba yung sinasabi ng NBI, no? Sinasabi nila, kayo na po bahalang no, in fairness po sa NBI. Ito po ang katwiran ng NBI. In fairness po sa NBI, ang sabi nila, kaya sila naroon sa GSIS. Yung GSIS po kasi tsaka Senado, isang building lang po yan. Umuupa lang po. Umuupa lang po yung Senado sa GSIS. Kaya po bandar yan, magkarugtong talaga. Isang building lang eh. Meron talagang daanan. Ngayon, kung maniniwala po kayo sa NBI, ayan po yung sabi ng OSAA, 'di ba? Pero kung maniniwala po kayo sa NBI, ito naman po yung katwiran nila. Kasi sinasabi nila wala sila dun eh. Nasa GSIS sila. Wala sila sa Senate, nasa GSIS sila. Nagkataon po, hindi po dingding lang ang pagitan. Talagang isang building lang po ang GSIS at saka Senate. Alam na alam ko po yan kasi nangungutang kami sa GSIS eh. Lahat po ng government employee nangungutang dun eh. Alam, kabisado namin yung GSIS building tsaka yung Senate na magkarugtong talaga yan. So anyways, ang point ko lang po, wala kayo sa premises ng Senate pero nasa GSIS kayo. Oh. Yun yung katwiran, di ba? Tanungin mo naman, bakit sila nasa GSIS? Kasi nga, pinadidrill sa... pinadidrill sa kanila yung daanan eh. Anak ng tinapay oh. Bahala na po kayo kung tama po kasi may sulat na pinapakita eh.
Bahala na po kayo kung, maniniwala kayo kaya sila nariyan sinesecure yung pintuan para hindi na po makalabas-pasok yung mga kung sino-sino. Ah, ah. Basta naroon sila at wala sila sa Senate, 'di ba? Eh, tapos masyado pong mainit yung tension dun, masyadong mainit yung tension. Ta's nagkaroon na po sila ng yun nga, yung putukan. Wala pa pong paliwanag yung ano, eh, yung kasi sabi ni Aplaca, ewan ewan eto pong mga taga-media natin ang hindi mo maintindihan, eh. Naroon na sila sa loob, kaya nagagalit si ano, eh, si Senate President, eh. Nasa loob na kayo, kayo yung humihiyaw nung nagpuputukan, eh. Pero mas naniniwala pa kayo sa mga nang-iintriga na tagalabas na sinadya. Puta, puwede niyo bang sadyain yun anytime alam niyo yung bala wala pong ano yan, wala pong direksyon yan. 'Pag nagkaputukan po, hindi niyo po matitiyak na may bala-bala, mga gano'n 'no? Wala wala po yan. Kaya nagtataka po ako sa mga inaasal nitong mga media natin, naroon na kayo sa loob, yung mga Senate media, nasa loob na kayo, naniniwala pa kayo sa labas na walang NBI dun. Putya, magtaka naman kayo, 'di ba? Kayo na nga nakakita ng may NBI, nagkaputukan na nga, eh. Nakita rin po 'yan na ang sinasabi nila na yung, reporter daw po, eh, sino po yung sinusundan ng reporter ng GSI ng ano, ng, ABS-CBN? Tama po yun nung nakunan yun nasa GSIS, pero ano po gagawin dun? Bakit po sila pinutukan kung talagang nag-stay lang sila sa GSIS side? Kaya nga ako, ang paniniwala ko, sa kuwento po ni Mau Aplasca, ang paniniwala ko po, kaya sila pinutukan dahil pumasok na sila sa makikita ba sila ni Aplasca kung naroon sila sa GSIS? Ano 'yan, sumilip pa? Naroon na nga sila sa mismong, Senado. Kaya po sila kinausap. Sabi nga, kung kahit po government ano sila, officer, kung may baril po sila at hindi naman sila nagpaalam sa Senate Sergeant at Arms, eh, talagang iba po yung pakay nila ro'n, 'di ba? Wala kang paalam tapos papasok ka. Anyways, ayan po ay batay po sa mga sinabi ni Aplasca diyan po sa press conference. Wala pa po tayong naririnig naman dito po sa mga naroon, yung mga pinaputukan. Wala, hindi sila nagpe-press con, eh. Sana mag-press con din po para hindi lang po si Aplasca yung naririnig namin kasi 'pag pakikinggan niyo po kay Aplasca yun na po yun, eh, 'di ba? Tama nga naman kasi palusob na sila, eh. Sana marinig din natin yung mga ano ba tawag dun sa pinakapinuno ng NBI na naroon. Kasi si Matibag, sabi niya wala siya ro'n dahil nasa fellowship, eh. Eh, alangan naman si Matibag yung pong mga naroon din sa area sana, magpa-press con din kayo. Oh, magpa-press con din po kayo para matanong din po kayo ng mga reporter kung ano pong ginagawa niyo ro'n, 'di ba? Oh. So, yun naman, tama din naman si ombudsman, kinakailangan na nilang makialam, kaya lang bakit hindi rin po raw sinususpend itong sabi ni Senate President, sana suspendihin din si Matibag kasi mas malaki po yung responsibilidad ni Matibag dun sa lusoban na naganap. Okay?